Paano ba talaga ang step-by-step process sa pagpili, pagbili at pagbuo ng sarili mong PC? Ano ba talagang PC ang bibilin ko at pasok sa budget? Kumusta mga drops? Ako nga pala si Rico at isa akong PC enthusiast na nagbubuo ng PC since 2012 pa. So more than a decade na. At ang isang tanong na pinakapaulit-ulit at tinatanong sa akin ng maraming nagpapagawa sa akin ng PC ay kung anong PC ba ang pasok at swak sa budget nila. Kaya sa video na to, sinamarize ko ng lahat ng kailangan mong malaman para sa pagbuo ng sarili mong PC. Dahil ito ang ultimate guide in building a budget PC especially for beginners. By the way, kung gusto mo namang bumili mga pre-built na tulad nito, buo na siya para makatipid ng oras, gusto mong plug and play na lang talaga, pwede naman yun. Wala namang problema doon. Pero kung gusto mo ng adventures at matuto pa ng tips and tricks at iba pang hacks sa pagbuo ng yung custom build PC, kumuha ka na ng papel tsaka panulat para hindi mo kalimutan ang mga pag-aaralan natin ngayon. Let's go! By the way mga drops, nilagyan ko na rin pala to ng mga chapters para pwede nyo na lang piliin yung mga trip nyo na lang panoorin. Pero I highly suggest na huwag nyo iskipan tong video na to, lalo na kung kayo ay first time builder. Yun! Ito talaga yung pinakagusto kong ituro kasi nga kaya PC ang tawag dyan kasi personal computer. Ibig sabihin, personal na gamit talaga yan para sa'yo. Kaya mas exciting mag-build ng custom PC kasi ikaw yung pipili, bibili at mag-a-assemble ng mga parts na yon. At pag napagana mo yun at nagamit mo at sumaya ka, wow! Gumagana! Ganda. Napakasarap na feeling nun para sa'yo. Pero I want you to decide on something. Dahil nga sa sinabi natin na personal na gamit ang PC natin, dapat mag-decide tayo personally kung saan ba natin gagamitin yung PC natin. I-categorize natin siya sa tatlong category based na rin sa lagi kong na-encounter na pinapagawa sa akin. Number 1, gaming PC. Para yan sa mga tropa natin na nagpa-practice mag-esports. You know? Secondly, editing PC. Kung gusto mong mag-edit ng videos, photos, mag-render ng special effects dyan sa PC mo, editing PC ang tawag natin dyan. Pangatlo, tawagin natin siyang work from home setup. Para to sa mga aspiring freelancers or virtual assistants. Pwede rin sa mga homeschooling na mga bagets. Ganyan yung PC mo Ba't ganyan yan? 4 monitor. Para multitasking. No, Facebook, multitasking? YouTube, assignment, at Roblox. Oh, ganun ba? Oh. Okay, sige, bye. Loko yun Anyway, kailangan mo mag-decide kung para saan ba talaga ang PC na gagamitin mo. Ang ayaw kasi natin mangyari dito is yung bumili ka ng PC pero hindi mo nagamit. Hindi mo maran yung mga programs or games na gusto mong maran doon sa PC mo kasi nga hindi pasok yung requirements ng mga apps na yon doon sa nabili mong PC. So sa madaling salita, nasayang yung pera natin at hindi natin na-utilize yung budget natin para sa PC. Na nung una, ang sabi mo, pwede na yan pagtiyagaan, pero kahit pagtiyagaan, hindi mo nagawa. Kaya tinapon mo na lang at sayang ang perang pinambili mo ng PC. At yun ang ayaw nating mangyari. Punta naman natin yung budget na madalas tinatanong sa atin ng mga tindahan kung saan tayo bibili ng PC. Halimbawa, pumunta ka sa store na to tapos tatanungin ka, magkano ba budget mo? Kasi ganito. Halimbawa, ikaw, first time mo, tinanong ka, magkano ba budget mo? Tapos tinabi mo, eto yung budget mo. Sure ka ba na ibibigay sa yung PC dahil sa sinabi mong gantong budget, sulit ba based sa perang inilabas mo? Kaya payo ko sa'yo, huwag mong skipan tong video na to at panoorin mo hanggang dulo dahil bibigyan kita ng mga website na pwede mong puntahan para mag-check ng mga parts ng mga PC at hindi ka maloko. Sa video din na to, malalaman mo kung magkano ba talagang budget ang dapat mong ialat para sa mga PC na gusto mong bilhin. Ba yan? Haba ng intro mo. At pumunta na tayo sa mga pagpili ng mga parts Unahin natin yung CPU or yung Central Processing Unit ang nagsisilbing utak ng ating PC. Hindi ito yun Ito ang tawag dito, System Unit. Yung CPU, ito yun So meron ako dito mga processors na Ryzen 5 and Ryzen 7. At ito naman yung mga Intel processors or Intel CPU. Madalas kasi nagkakapalit sila. Parang sinasabi, anong CPU mo? Madalas, ito yung sinasabi. Yung CPU versus dito. Ito yung CPU, ito ang tawag dito, System Unit. Sa market kasi, dalawa lang naman yan Merong Intel, tsaka AMD. Siyempre, ang tanong mga beginners natin dyan, ano ba yung mas maganda tsaka ano ba yung pipiliin nila? Madalas kasi ang sagot dyan, depende sa preference mo. Pero ngayon, tuturuan ko kayong paano mo malalaman na maganda yan, yung ba yung latest or kung ano man. Siyempre, familiar na tayo dito sa ating brand. So dito naman is yung ating brand modifier. Familiar na naman kayo sa i3, i5, i7, and meron ng i9. Ibig sabihin lang naman yan, i3 is entry level. Next naman is yung i5, yung ating mid-range. And of course, yung ating i7 is yung high-end.
i9 is for the enthusiast. Next naman is yung 2 digits after the brand modifier. This represents the generation. Para lang may idea kayo, ang latest ngayon is yung 14th gen. So this one is 1 generation behind sa latest. Ngayon, eto namang 3 digits na to, yan yung SKU. Ibig lang sabihin naman yan, mas mataas na number is mas higher na unit. Isipin mo na lang na kung mas mataas yan, mas mataas na model. Last naman is yung letters after the numerics. Ibig lang naman yan sabihin, special feature ng ating unit. So madalas makikita nyo dyan is K and F. Ibig sabihin ng K is unlock. Pwede nyo ma-boost pa yung kanyang rated speed, and yung letter F naman, ibig sabihin lang naman kailangan niya ng dedicated video card para gumana. So yun lang naman yung kailangan nating malaman sa pagpili ng ating mga CPU, especially for Intel. Punta naman tayo sa ating AMD counterpart, which is yung Ryzen. And katulad ng Intel, syempre ito yung kanilang brand name. And katulad din ng Intel, meron din silang mga brand modifier. We have also the Ryzen 3, Ryzen 5, 7, and 9. Ibig lang naman yung sabihin, of course, is ito yung kanilang entry level, and then ito yung kanilang mid-range, high-end, and of course, ito yung kanilang enthusiast level. Ito ang kanilang brand modifier. And the next digit number is yung kanilang generation. Ang latest ngayon is yung 9000 series. Next naman is yung kanilang performance level. Ibig lang sabihin, mas mataas na number, mas maganda. Mas mataas na level pag nakita yung number na yan ay 7 and 9, and then mas lower number yung 4, 5, and 6. Yung dalawang number after the performance level is yung kanilang SKU. Ibig lang naman sabihin yan, mas mataas na number, mas mataas na speed. And yung ating special features, yan ang kanilang special features indicator. Madalas nyo lang naman makikita dyan is X, G, and GT. X is boosted, G is with integrated graphics tulad nito, and GT is with graphics plus turbo. Kapag letter X lang o kaya walang letter, ibig sabihin nun kailangan nyo ng dedicated video card para gumana yung processor na yon. Tulad nito, Ryzen 5 3600, walang letter G, kahit may X siya, kailangan niya ng discrete graphics card para gumana. Pero ito lang naman yung mga kailangan yung malaman para magkaroon kayo ng idea sa pagbasa ng mga models ng mga processors. So sagutin na nga natin kung ano yung mas magandang piliin dun sa ating mga CPU. Unfortunately, I hate to say this, pero ikaw lang talaga yung makakapag-decide kung ano yung mas magandang piliin para sa build mo. Ikaw lang kasi makakapagsabi kung magkano yung budget na iaalat natin para dun sa ating part na yun. Malaking factor kasi talaga dito yung budget. Kung wala lang talagang budget constraints, bakit hindi yung pinaka-latest at pinaka-mahal yung bibili natin, di ba? But for now, it's just one part of our build. Marami pang factors na makaka-apekto sa pagpili natin ng iba't ibang parts para mabuo ang ating custom build PC. Later on, ituturo ko rin yung mga website na makakatulong sa atin sa pagpili ng mga best parts within our allocated budget. You know? So for now, let's proceed naman sa ating next part ng ating PC, which is yung video card. So ito yung mga video card. Actually, box ng video card. So yung video card ko kasi nakakabit na. Ang purpose ng video card is para ma-render at ma-compress yung mga data into our screen. Sa madaling salita, yung video card nagpa-process ng mga data para makita natin sa ating screen. Mas magandang video card, mas maganda yung output nito sa ating mga monitor. By the way, share ko lang rin yung madalas na interchange tulad ng CPU versus system unit kanina, yung GPU versus video card. So yung video card, ito yon yung unit natin. So yung GPU, yun din yung parang chipset na nasa loob ng video card. Part siya ng video card, yung graphic processing unit. Yung graphic card mismo, yun yung may brand na Asus, Gigabyte, MSI, etc. Sa market, dalawa lang yan eh. Merong Nvidia, tsaka AMD rin. Meron ding Intel, pero wag muna natin siyang isama sa pagpipilian. Dito lang tayo mag-focus sa Nvidia versus AMD. Siyempre, ang pinakatanong dyan, ano ba mas maganda? Ano ba mas magandang piliin? Pag-aralan natin ng konti sa hindi masyadong technical na scenario. Nvidia, yan yung Team Green. So, madalas pag makita nyong nagsisimula sa RTX o kaya GTX, madalas Nvidia yan. Pero kapag AMD naman, sisimula sa RX, yan yung Team Red at AMD yan. Laman yata ito ah. Yun, laman na.
Balik na natin. Ang tanong lang naman dyan, ano ba yung mas maganda tsaka anong dapat ko kong piliin? So ngayon, bigyan ko na lang din kayo ng hint. Kung pang gaming talaga ang purpose ng inyong build, I'll go with the AMD route. So yung Team Red tayo dyan pag pang gaming. By the way, sinasabi ko lang to, if you are a beginner and if you are on the tight budget, mas mahal kasi yung Team Green compared dun sa mga counterpart niya ng AMD video cards. Kung ang build naman natin ay solely for content creation or yung mas gumagamit ng rendering tulad ng video editing and photo editing, I'll recommend yung Team Green or yung NVIDIA counterpart. I'm not saying na wag kang gumamit ng AMD para sa content creation na build. What I'm saying is that yun ang preference ko based sa mga build na nagawa ko na in the past. Yung mga brand kasi na to, parang phone lang din yan. Meron silang mga flagship models na kung saan nandun yung mga reviews which you can say na itong brand is mas maganda over the other or itong brand is mas capable over the other. Pero yung mga model na yun yung mga high-end models. But since hindi naman yun yung ilalagay natin sa ating build for now, tulad na lang itong high-end NVIDIA series na RTX 4090 na nagkakahalaga lang naman ng more than 100,000 and yung high-end naman ng AMD na Radeon RX 7900 XT na nagkakahalaga lang naman ng 72,000. So yan yung mga comparable models na pwede natin sabihin na ito ay mas maganda compared sa isa. So kung hindi naman yan yung mga bibili natin, I would recommend na stick lang muna tayo sa ating budget and the best video card that we can get is kung ano yung affordable para sa atin. You know, punta muna tayo dito sa desk ko kasi tuturuan ko kayo kung paano pumili ng best GPU and best CPU in the market. Huwag nyo na muna itong pansinin yung setup ko. Dito ko lang kasi gusto i-record yung gagawin natin. So let's go! Unahin natin yung video card. Search lang natin yung video card benchmark. Ayan. videocardbenchmark.net. So dito, makikita nyo yung ratings ng mga video card. By the way, ito yung recommended kong website. So kung meron kayong mga websites na gusto nyong tignan, pwede rin naman. Pero para sa akin kasi, ito yung kumbaga user-friendly, especially for beginners. Siyempre, wala tayong ibang hanapin dito kundi yung best value video cards. Ang arrangement niya is yung price to performance ratio. Ibig sabihin, yung pinakasulit na performance compared dun sa binigay na price niya in the market. Tignan natin dito. So Radeon RX 6650 XT. So ang score niya base sa top 50 available price to performance video card ay 82%. Ang price niya lang ay $200 or more or less 10,000. So next is yung 6600 RTX 3050. Pili na lang kayo dito ng pasok sa budget nyo tapos yung card na available in the market. Kasi itong website na to pang international to. So ibig sabihin yung mga nakalista dito pwedeng hindi available sa market natin. So yan, pili lang tayo. Halimbawa, piliin natin yung 6650 XT but I'll gonna tell you right now na hindi siya available mostly sa mga titignan natin. So next sa pagpipilian natin is yung RX 6600 and or yung 3050. Meron siyang mga price difference na $20 or more or less 1,000 to 1,500. So ito, papakita ko rin sa inyo yung mga website na kung saan madalas ako tumitingin ng mga price. Yung mga to ay mayroong physical store dito sa Manila. Pero I think si Sir Bermore meron din siyang website na nagde-deliver. Isa yan sa mga provincial na pwede nating tignan. I think nagde-deliver din naman sila all over the Philippines kaso mas maganda kung sa physical store ka muna bibili. Alright, so dito sa ECPC, yan yung mga kumbaga mura talaga yung mga prices nila. Isa pa is yung sa PC Hub, online, dyan ako tumitingin ng mga price. Ito pa yung kay Sir Bermore na lang, Bermore. Check nyo lang si Bermore Tech Zone. Dito ako tumitingin ng mga price kung saan medyo mura, doon ako bumibili. Check natin tong RX 6600. So RX 6600 XT. Pwedeng Radeon 6600 lang. So pwede nyo rito syempre dahil budget conscious tayo, i-arrange natin siya doon sa price low to high. So yun, 13,000. So yan yung price range ng ating 6600. Check naman natin yung 3050 dito. Yan kasi yung next na medyo mas mura. Check natin sa PC Hub. 3050. Yun 3050. Syempre sort natin by price lowest first. Yan nasa 10,000 lang. So more or less 10,000 yung price ng ating video card. By the way, yung 660 nasa 13,000. So mas mahal siya ng konti pero syempre mas malakas siya dun sa 3050. Yung RTX 3050 is a decent video card na rin. Try natin dito kay Sir Bermore. Filter nyo na agad mga video card and then relevance, of course,
low to high. Meron palang 12,000 lang. Mas mura pala dito kay Sir Bormore kaysa dito kay Easy PC. Same item, same model. Anyway, yun yung pinaka top 3 sa akin na website na kung saan tumitingin ako ng mga prices ng mga computers. So ngayon, meron na kayong idea sa prices ng ating video card, which is around 10,000 to 13,000 as an entry level ng ating mga video card. I would recommend na mag-allot tayo ng 30 to 40% ng ating overall budget para sa CPU or GPU, depende sa kung ano ang bubuuin natin. For gaming, mag-allot tayo ng mas malaking budget sa video card. For content creation naman and work from home setup, mag-allot tayo ng mas malaki sa ating CPU. Ngayon, punta naman tayo sa ating CPU. Punta tayo sa CPU benchmarks. Siyempre, sa CPU, punta tayo sa best value on the market. So, makita nyo naman, updated 31st of July. Actually, yun yung date kung kailan ko to nire-record. So, ngayon, nangunguna pa rin yung AMD sa price to performance ratio natin. Yung Ryzen 5 4500 and Ryzen top 3, Ryzen 5 5500 and Ryzen 5 5600. Top 4 pa pala. So, yung next na doon yung Intel Core i5 12600KF, which is $146 na sinasabi ko nga mas mahal ng konti yung Intel compared sa AMD. Pero syempre, it depends on your preference lang din. So ngayon, check natin yung 4500 tsaka 5500 tsaka I think I'll go with 5500 or 5600. Kung wala talaga yung budget, doon lang tayo sa 4500. Pero I guess, hint na rin to, pinaka the best as of now is yung 5600. So makikita nyo rin dito yung prices in USD sa bandang dulo, $69.79. So yan, $70, 87. So using these prices, i-counter check naman natin siya sa Philippine price gamit ang website na tinuro ko kanina. Dito na lang tayo sa ECPC. Price 55. You know, 5500 is 5,750. Pwede rin kayong bumili ng walang box. Makakatipid kayo ng 600 pesos dito. So, ang difference ng walang box sa merong box, obviously may box yung isa. Yung walang box or tray type na tinatawag, dinideliver kasi yan sa reseller as bulk. Actually, wala namang masyadong problema doon. Depende lang sa preference mo. Kung gusto mo may box para pang display, it's your choice. Check din tayo ng Intel CPU. Piliin natin yung mas mura na 12400F na nasa $105 lang. Lagay lang natin yan, 12400F. Nasa 7,000. Kita natin medyo mas mahal talaga siya sa AMD. As of now, gusto lang naman natin ma-check yung mga price range ng mga best processor and video card sa market. Now, kung susumahin natin, isulat lang natin CPU around 5,000 pesos, and then sa ating graphics card it's around 10,000 to 13,000 pesos. So guys, more or less ito pa lang yung dalawang parts ng ating system unit. So wala pa dyan yung ibang parts. So ngayon ang tanong, nasa price range ba yan ngayon ng budget mo? Kung oo, okay, let's proceed. Pero kung hindi, don't worry, meron pa tayong isang tip kung paano natin mapagkakasya ang ating budget. Let's check again yung napag-aralan natin kanina about processors. Nasabi ko kanina na mayroong mga processors na may built-in graphics. Pwede muna tayong bumili ng processor na may built-in graphics. By the way, for this option, if you are planning to build a PC for content creation, this route may not be suitable for you. May chance kasi na mag-lag yung PC natin kung built-in graphics lang ang gamit natin for rendering. I could say na it will run but not really ideal. Depende sa intensity ng task, pero may chances pa rin talaga na mag-lag. I'll tell you, subok ko na yan. But of course, it's still your call. Also, for this route, bibigyan ko na kayo ng hint. We will go to Team AMD. Based on my experience, mas maganda talaga yung built-in graphics ng Team AMD kesa sa Intel. Meron din naman mga built-in graphics yung Intel, pero based on my experience, lamang talaga yung Team AMD. Punta ulit tayo dito sa ating CPU benchmark, sa best value on the market pa rin. Hahanapin lang natin yung processors na may letter G sa dulo, which is yung ibig sabihin lang naman is with built-in graphics. So, hasan ka na? You know, Ryzen 5 4600G, $89.99 lang. Siyempre, hanap tayo ng isa pang option, yung 5600 GT. GT naman, ibig sabihin, graphics with turbo. Ibig sabihin, mas boost lang siya compared sa G. Meron din naman G lang. So, hanapin na natin ulit siya sa ating mga cheaper option websites. So, unahin natin yung 4600G. You know, 4,695 lang. Sa halagang 4,695 lang, meron ka ng processor na may built-in graphics card at hindi mo na kailangan bumili pa
ng graphics card as of now. Pwede pa nating taasan yung specs natin. So punta pa tayo dito at hanapin natin yung 5600G na mas mataas ng konti ang specs. 5600G for the price of 6,850 lang. Check natin kay Servermore kung magkano yung 5600G niya. So ganito mag-price check sa market. So pwede nating i-check yung processors para ma-filter. So dito tayo sa kanyang sets. Pumili tayo ng option 5600G, yung pinakamura is with cooler lang, walang box. 6,695. Mas mura ba yan kanina? Mas mura kay EasyPC. Pero si EasyPC meron ba siyang 5600 GP? Ibig sabihin yung mas turbo pa, 9,595. Ito yung mas mataas pang specs compared do sa 500G lang. Ngayon yung may turbo naman ni Servermore 8.5 lang, so mas mura dito kay Servermore yung GT. Si EasyPC kasi with box. Ito kay Servermore, with retail box din pala. So mas mura kay Servermore yung GT. So ganun mag-counter check ng mga processors or iba pang parts pag magbubuo kayo ng sarili nyong system unit. So sa murang halaga makakapaglaro ka na at makakapag-games at makakapag-edit ng mga light tasks. Thank you sa AMD, buti na lang may ganito. At kung natutunan ka naman ngayon, pwede mo namang i-hit yung like dyan tsaka yung subscribe button. Back to you bro. Punta na tayo sa motherboard at RAM. Pagsabayin natin sila kasi meron silang compatibility arrangements. Para makita nyo, videoan ko na lang yung MOBO o madalas na shortcut ng motherboard. Ito naman yung RAM. Baka hindi pa kayo familiar kasi yung mga madalas na RAM ngayon yung ganito na, yung may ilaw-ilaw. Yan rin yung RAM, kaso nga lang meron na siyang heat spreader tsaka RGB lights, pero sa totoo lang yung loob niyan ganito lang din naman. So, random access memory. Ang ginagawa nito sa loob ng ating computer is yung kapag meron kang pinaprocess, dito siya nag-i-store muna bago pa talaga siya ma-save. So, lahat ng pinaprocess mo until it gets saved is nandito siya sa ating random access memory. So, kapag mas malaki yung capacity ng ating memory, mas marami tayong mapaprocess ng sabay-sabay. Ika nga is multitasking. Dalawa lang naman yan DDR4 tsaka DDR5. Yan yung mga slots ng RAM ng motherboard. So, obviously, kung DDR4 ang RAM na bibilhin mo, dapat DDR4 din ang motherboard na ipa-partner mo. Tandaan nyo rin naman na hindi naman porket latest is yun na yung mas maganda. At isa pa, pag sinabi nating latest is mas expensive. If you are on a budget, I think DDR4 is the way to go. Pero kung gusto mo na room for upgrade, mas maganda syempre yung DDR5. Dito rin sa memory, pipili tayo ng capacity. And with that, I would recommend the 16GB as the standard. Pero kung tight talaga yung budget, pwede rin namang isang 8GB lang muna. And then next time, bumili ka na lang ng isa pang 8GB para maging 16GB. Madalas naman sa motherboard, 2 or 4 yung slots niyan para sa mga upgrades. Punta naman tayo sa motherboard. In general, ang tinitignan lang naman dito and as a beginner is yung size niya. This is a micro ATX and yung iba niya is mini ITX and yung isa is yung ATX. So ito yung pinaka-popular na size, yung micro ATX. Also, sa pagpili ng motherboard, ang dapat nating piliin is yung fit sa processor natin. So kung ano yung sakit ng processor natin, yun din yung dapat na motherboard natin. Pero para mas malinaw, punta tayo sa desk. Price check ulit, hindi naman talaga nakakalito yan kasi sa Intel, mula 12 Gen hanggang 14 Gen, ang socket niyan ay socket 1700. Ngayon, check natin dito sa ating price checker. Ilagay lang din natin yung motherboard natin. So, lagay natin 1700 motherboards. Yun, no? So, syempre, dahil budget conscious tayo, ilagay natin sa low to high. Ito yung pinaka cheapest nila, yung Asus Prime 610 4595 and then MSI Pro H610 din 4650 and then Astra H610. Makikita nyo rin yung B60M tsaka Z90M at iba pang mga numbers after nung kanilang brand name. Ang ibig sabihin lang yan is yung chipset ng motherboard. Yes, meron chipset yung ating motherboard na nagsisilbing controller na nagmamanage ng mga data in between sa mga parts ng ating PC kagaya ng memory, video card, processor at ina-ensure niya na magkoconnect sila as efficiently as possible. Ngayon, depende sa chipset, merong entry level, merong high-end, kaya iba-iba din yung presyo niya. Huwag ka na muna mag-alala kung ano yung pipiliin mo ngayon kasi I can attest you na kung ano yung pasok sa budget mo, yun lang muna yung kunin mo. Same then with AMD, yung latest nila is yung socket AM5, pero yung mga processor na kinuha natin kanina like 5600 and 4600, yung ating Ryzen 5000 series, they are AM4 socket AM4.
Siyempre, budget conscious tayo. Sort natin sa price ng low to high. Yung mga pinakamura is yung Biostar A520. Ito, MSI B450, 4,250 lang. So, at least ngayon, meron kayong idea na yung ating motherboard, mapa Intel man or AMD, ang price range niya ay nasa 4,000 to 5,000 pesos. So, back to you, bro. Pili ka lang ng swak sa budget mo, and as a first-time builder, I am very sure it will not matter that much. But of course, you can select your preferences. Tulad nito, medyo grayish siya. Yung iba naman, all black. Yung iba naman, all white. Yung iba naman, may mga pailaw-ilaw pa. May mga RGB tulad nito. It will be your preference na lang. Punta naman tayo sa paglalagay natin ng ating storage or ng ating main OS sa ating PC. Nowadays, meron niyang tatlo sa market. Yung HDD, tulad nito. Ito yung mga HDD or hard disk drive. Next is yung SSD or yung solid state drives. Next is yung NVMe SSD or yung non-volatile memory express SSDs. Sige, explain ko yan isa-isa. HDD, ito yung traditional na storage natin. Ito yung mga kumbaga old school. Kaya siya tinawag na hard disk kasi meron siyang disk doon sa loob and doon niya na-store yung mga files na sinesave natin. Ang advantage sa kanya, siya yung pinakamura sa tatlong options natin. Kaso ang downside, siya yung pinakamabagal. Next naman natin yung SSD. Mas mabilis siya kaysa sa HDD kasi wala siyang moving parts. Isipin mo yung parang flash drive, pero mas malaki yung capacity tapos permanent dun sa PC natin. Ito yung mid-range kumbaga dun sa tatlo at hindi siya ganun ka-expensive. Lastly naman yung mga NVMe tulad nito. Napakaliit na storage nito pero this is a 2TB NVMe SSD. Ito yung pinakamahal sa tatlo pero yung performance niya is 10 times faster dun sa traditional HDD. So ano ang pinaka dapat piliin mo? Syempre kung kapit tayo sa budget, ito yung pinaka-option natin. Pero kung sakto pa naman yung budget natin, mas maganda kung SSD yung bibilin mo. At kung meron kang makitang good deal na NVMe SSD na hindi naman ganun kamahal at hindi nalalayo yung presyo, syempre ito na yung bilhin mo. NVMe is the best storage that we can get if we can afford. Yun! Ngayong meron na kayong idea sa mga main parts ng ating PC, I will not go into details ng mga less important parts. I'm not saying they are really that less important. What I'm saying is that they aren't just as important as processor and video card. Tulad ng case, kita mo naman ito. Tulad naman ito, pwede na yung galon na yan. Pero syempre, kung gusto mo rin ng medyo aesthetics tulad nito, bumili ka lang ayon sa preference mo. You can check the websites I have told you earlier. Pero syempre, samahan ko pa rin kayo. PC case price check. Sige, tignan natin yan. Punta tayo dito sa EasyPC. Favorite ko na ito eh. EasyPC, baka naman. So dito pala, pwede natin i-check per components. So components, check natin yung PC case. Of course, budget conscious tayo. Ang gagawin lang natin ay sort sa mga prices low to high. So you know, in play, Win05, 591 pesos lang. So dito sa pagpili ng case, actually by preference lang. As of now kasi nasa budget conscious space pa tayo. Nag-iiba-iba yung mga case sa kanilang airflow, kung gaano kadali ipasok yung mga components dun sa ating PC case kasi mas maluwag siya at mas marami talagang features. So iba-iba. Pero ngayon, ang gusto lang natin piliin ay kung ano yung pasok sa budget natin at kung ano yung mayroong free na fans and mga pailaw-ilaw pa. Tulad nitong Keytech T100, nasa 1,000 pesos lang. Pero meron na siyang 2 120 fan at isang rear fan na 80mm. Piliin nyo yung maganda sa paningin nyo at yung pasok sa budget. Yun. Pero kung merong mang isang pyesa or part ng PC na hindi mo pwedeng tipirin, mapa-gaming man yan, pang video editing, or kahit pa sabihin nating budget build, is yun yung power supply. Yun rin yung tinatawag na PSU or yung power supply unit. Ngayon, merong mga mag-aalok sa inyo yan, magbebenta niyan, sasabihin sa'yo, Boss! Power supply ba hanap mo, boss? Ito yung pinakamagandang power supply ngayon. Tignan nyo, ito. 850 watts, true rated PSU. So huwag kayong magpauto sa mga taong nagbebenta or nag-aalok ng true rated power supply. Kahit yung mga idol kong YouTubers tulad ni Servermore at Hardware Sugar nagsasabing huwag kayong pauto dyan. Dahil wala naman talaga kasing true rated. Ang meron lang is mga rating na tulad nito, 80+, bronze, silver, gold, platinum at titanium. Ibig sabihin kasi nito yung effectivity niya sa paggamit ng kuryente para ma-supply sa mga PC parts mo. So kumbaga, siya ang heart ng PC na nagpapadaloy ng dugo or kuryente sa bawat parts para gumana. So paano ba pumili ng power supply at anong power supply ang dapat para sa'yo? Alright bro, so paano ba pumili ng power supply na pasok sa budget mo? So sa power supply, makikita nyo meron yung wattage mula 350, 450, pataas hanggang 1,000. Pero tuturuan ko kayo kung paano makalculate yung watts na kailangan natin. Punta lang tayo dito sa outer
Vision Power Supply Calculator. So yan. Marami pang ibang website ng PSU wattage calculator, pero para sa akin ito yung madalas kong ginagamit. Punta lang tayo sa basic, of course. Field upan lang natin yung mga kaya nating field upan, and then of course after that we can calculate it. So try natin dito. So this is a desktop. CPU natin isa lang naman. Sabihin natin yung 5600 GT, and then memory gawin natin 2 socket. Mamaya pag-usapan natin yan. 16GB DDR4 video card, AMD 6600 storage, isa lang. M2 lang, monitor sa 4 inches. Gamitin natin like 16 hours a day. Tasan na natin. Of course, calculate natin. So ang recommended power supply wattage niya ay 300 watts only. So makikita nyo, hindi naman talaga kalakihan yung kanyang requirement. Pero titignan din natin yung option natin to upgrade in the future. Mag-buffer na tayo ng mga 150 to 250 additional. So for this, I think we can go 500 to 550 watts na power supply. By the way, bago tayo pumili ng ating power supply, pumunta muna tayo dito sa website kung saan makakuha agad tayo ng mga recommended power supply para sa ating budget PC build. At ito yung Cultist Power Supply Tier List. Andito yung mga list ng mga power supply na dapat iwasan at mga recommended. Madali lang naman siya gamitin. Siyempre makikita nyo merong high-end, merong mid-range, at meron din namang low-end. And of course, yung mga Tier E, yung mga power supply na dapat nating iwasan hanggat maaari. This is just a recommendation and a guide for you para sa pagpili ng mas magandang power supply. So ilalagay ko na lang din yung link sa baba para mas madali nyo ma-access. Alright, so at this time, I am very sure na meron na kayong mga idea and knowledge kung anong mga parts ang dapat nyong i-check at piliin sa pagbuo ng sarili nyong PC. Meron na kayong hint kung paano makatipid at kung magkano ang dapat nyong i-budget sa inyong first build. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos dahil bibigyan ko pa ng mga bonus tips na pwede nyo i-apply as a first time PC builder. Tip number 1, sa pagbuo ng PC, huwag kayong matakot na baka masira nyo or madamage nyo yung mga components na binili nyo. Sa tagal kong gumawa ng PC, hindi pa ako nakakita ng sumabog na PC talaga. Unless na lang talaga mali yung pagkakapasok nyo ng mga sockets nila. Pero sa totoo lang, hindi nyo naman talaga mapapagkasya yung mga hindi dapat doon sinasaksak. Halimbawa, itong mga to. So wag niyong pilitin. So wag niyong ipilit yung mga hindi naman talaga kasya sa kanya. More or less, makakarinig kayo ng click kung sakto yung mga pagkakasaksak nyo sa kanya. May mga tamang ports, male and female sockets para dyan. So kapag hindi nyo talaga mapagkasya, huwag nyong pilitin yung mga hindi kasya. Also, huwag nyo rin higpitan yung pagtornilyo ng mga dapat yung itornilyo para mas mabilis nyong matanggal just in case nagkamali kayo or may hindi kayo agad na ilagay sa mga parts na yun. Kung in doubt, pwede nyong i-google. Pero kung talagang hindi nyo kaya at natatakot kayo, magtanong na lang kayo sa mga technicians na malapit sa inyo. Tip number 2, saan ba talaga mura bumili ng mga piyes ng mga computer? Yung iba nagsasabi sa Gilmore, yung iba naman nagsasabi sa online, yung iba naman sinasabi sa mall, or yung iba naman sinasabi bumili sa mga shops na kilala na. So ang tip ko dyan, as a first time builder talaga, bumili ka sa physical store na malapit sa inyo. As a first time builder, I don't recommend you buying online. I don't also recommend you buying sa marketplace, lalo na yung mga second hand, kasi ganito. Kaya ako nire-recommend na bumili ka sa physical store malapit sa inyo is for the warranty. As a first time builder kasi, hindi mo alam kung baka defective yung nabili mo, and ang aasahan mo lang dyan is yung warranty. Ngayon, kung binili mo siya online, I am very sure mahihirapan ka magpa-warranty. Also the same kapag bumili ka sa FB Marketplace, kasi hindi mo pa alam yung pinaka dapat tignan sa mga parts. Pag bumili ka sa physical store na malapit sa inyo, mas madali mo siyang maipa-warranty. Halimbawa, taga Las Piñas ka, tapos dito ka pa bumili sa Gilmore. So let's say nakamura ka nga, nakatipid ka ng mga 100 or 1,000. Pag nagka-problema, wag naman sana, kailangan mo pang ipadala yung pyesa from Las Piñas to Gilmore, which is essentially parang hindi wise na decision para sa'yo. Just in case lang naman. As a beginner, I am really recommending you na bumili sa physical store na may warranty at madali nyong ma-access or mapupuntahan. Tip number 3. So I always recommend you using a LAN cable para ma-power natin
ang internet. As of now, I'm very sure na mas mabilis talaga yung connection ng ating internet kapag naka-LAN. Pero kung hindi applicable yan, pwede ka rin naman gumamit ng Wi-Fi USB adapter. So using this, pwede nyo makonect agad sa internet yung inyong computer. Pwede nyo na nga agad siya may kabit even sa ating Pocket Wi-Fi na sponsor ng ating video. So itong Smart Bro LTE Pocket Wi-Fi na to, ang ginagamit ko para makapag-connect sa internet kahit wala akong LAN. Ginagamit ko to lalo na pag walang internet sa lugar kung saan ako mag-aayos or magre-repair ng PC. Especially kapag nag-install ako ng drivers sa mga bagong reformat na computers. Pwede pang makakonect kahit multiple devices at hindi talaga maglalag. Hindi mo na kailangan ng LAN cables and super portable. Napakadami ding load options na swak sa budget nyo. Sulit na sulit talaga ang Smart Bro LTE Pocket Wi-Fi. Sana nakatulong tong video na to as your guide sa pagpili at pagbuo ng inyong first build budget PC. Kung may katanungan kayo or iba pang suggestions, clarifications, pwede nyong gawing forum yung comment section sa baba. Type nyo lang dyan and I will try to answer all of your questions regarding sa pagbuo ng sarili nyong PC. At kung may natutunan naman kayo sa video na to, sana naman is mag-subscribe kayo sa aming channel. And yun lang. Thank you and see you till next video. Yo!